Ito na ang huling balita ngayon tungkol kay dating Bucor Chief Gerard Bantag. Naglabas na statement ang Department of Justice and National Bureau of Investigation na alam daw nila kung saan nagtatago si General Bantag, pero ang tanong bakit hindi nila maaresto sa ngayon kung alam na nila ang kinaroroonan ng Chief? Panoorin natin ang analisis ni retired General Johnny Macanas. Bakit hindi nila ma-aresto nila kung saan ito nagtatago? Okay, so ito po, headlines ng Philippine Star. We know where Bantag is. DOJ. Okay? So, according to DOJ spokesman, Attorney Nico Clavano, they have information where Bantag is hiding. Sabi niya, we are aware of his whereabouts. It's just that we know he won't allow himself to be captured alive. In-interview po siya, nag-attend siya sa isang news forum sa Quezon City the other day. Tinanong siya ng media, nasaan na si Bantag? Sabi niya, alam namin kung nasaan siya. Kaya lang, hindi siya magpapahuli ng buhay. Okay, so, medyo natatawa ako, pailing-iling na lang ko pagbasa ng news ito. Dagdag pa ni Attorney Clavano, it's also hard, ito parang, alam nila, kailang parang nag-alanganin. Parang takot na lusubin kung nasaan si DG Bantag. Ngayon, parang ganon ang interpretation ko dito. I hope I am wrong. Sabi niya, it is also hard for us to place our law enforcement agents in a precarious or a dangerous spot. We hope to do this in the most peaceful manner. Oh, alam nila kung nasaan nagtatago. Kaya, parang tumatak sa isipan nila yung pronouncement ni DG Bantag noon na sabi niya, hindi ako magpapahuli ng buhay over my dead body. So itong sinasabi niya ngayon na hanggat maaari, ayaw nilang malagay sa alanganin ang mga law enforcement agents. Ganun ba? I-compare natin doon kay Pastor Apollo Kibuloy. Mga peace-loving people naman ang mga KOJC members. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, hindi naman violenting tao si Pastor Kibuloy. Ganon din ang mga KOJC members. Hindi rin mga violent people ang mga yan. Kaya lang, bakit dinalhan nila ng 2 battalions of Special Action Forces, mga the best among our policemen, mga warriors? Dinalhan nila. Ginamitan pa nila ng mga helicopters. Ginamitan pa ng drone, kung ano-ano pa. Bakit hindi nila ito magawa kay DG Bantag? Kaya medyo nag-iisip lang, napapaisip lang. Hindi niya sinabi sa media forum, he did not disclose the specific place kung saan nagtatago si DG Bantag. Kaya lang, nabanggit lang na in a far-flung area where Bantag is surrounded by his supporters. So, saan itong far-flung area? Kung ako lang ang mag-isip, most likely, nandyan sa Cordillera. Okay. So, let's remember, ito lang, April. Last April, sabi dito sa agents of NBI
raided the alleged Bantag lair in Barangay Mines View Park in Baguio, but he slipped away from authorities. Nakatakas daw. I don't believe so. Hindi ako maniwala na magtago si DG Bantag sa syudad. Ano ito? Warrior ito. Marunong. Remember, dating Marines, the fighting guest unit, hindi lang sa Armed Forces, US, basta Marines, talagang warrior yan. Plus the fact that he's an Igorot, inborn yung talent niya na marunong ito sa mga ganitong tagu-taguan. So, ano pa? Ito ang aking analysis, Baka dalawa ito Posibleng nagsasabi siya ng totoo. Posible ring palusot. Kasi more than 2 years na mula nung na-issue yung warrant of arrest hanggang ngayon hindi pa rin nila So ang media palaging nagtatanong alangan naman nasabihin ni Attorney Clabano, we do not know where he is. Adi failure of intelligence. Yung gano'n na alam namin kung nasaan siya. Kailangan ingat lang kami dahil baka madugong labanan ang mangyari, kawawa naman ang mga law enforcement agent. So medyo mas magandang sagot na ganon. But opinion ko lang ito baka palusot lang yun. The truth is hindi nila alam kung nasaan. Kasi kung totoo yung sinabi na alam, I don't believe so na mag-atubili sila na i-raid kung nasaan siya. Parang natatakot na ang gobyerno kung ganun. Kasi fugitive yan may warrant of arrest. Yun na nga, nagawa nila yung ganong overkill kay Pastor Kibuloy. Wala akong nakikitang dahilan na hindi nila puntahan yung pinagtataguan ni DG Bantag kung totoong alam nila. Most likely, hindi nila alam kung nasaan. Okay, so, kung totoo naman na alam nila, baka, kasi, kinukunik ko kay Pastor Kibuloy, ganun na lang yung intention nila na huliin at all cost, kaya dinala na baka totoo yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na may kamay ang US authorities. Gustong-gusto talaga ng US na mahuli si Pastor Kibuloy at madala sa Amerika. Kaya may pressure dito sa ating gobyerno na huliin at all cost. Dito kay DG Bantag, wala naman siyang kinalaman sa US. Kaya baka nga, sana totoo na nag-iingat lang sila. So nagiging mabait ang ating gobyerno dahil ayaw nilang mapahamak ang ating kapulisan ba o NBI. Maalala ko tuloy, yung aking naging kasamahan, si then Colonel Alexander ng Cory administration. Ganyan din, fugitive, hinahanap ng batas. So, alam ng gobyerno kung saan siya nagtatago. That was 1990. Nagtago siya sa kanyang stronghold, yung Higaunon na tribal area sa may Esperanza, Agusan del Sur. Kasi mula tiniente hanggang nag-colonel, yan ang lugar niya, loyalty ng mga Higaunon tribesmen na sa kanya. Kaya all out ang suporta ng mga Higaunon.
So doon nagtago si Colonel Noble at dinalhan ng gobyerno, Korea administration, nagpadala ng I think 3 battalions of Marines plus another 3 basta ang dami Army and Marines nag-operate doon sa tribal area na yon para huliin si Colonel Alex Noble. Ano pong nangyari? It's a bloodbath. Dahil lumaban ng husto yung mga tribal people in defense kay Colonel Noble dahil ang laking naitulong ni Colonel Noble sa Higaonon tribe na ito. So, bloodbath. Ang daming namatay. Ang I don't know, how do you describe it? Kasi, army itong si Colonel Noble. Mga tauhan niya, itong mga army soldiers na naghahanap sa kanya. Hey, ito namang Marines, Marines, ibang branch of service. Alam niyo ang nangyari? I don't know kung utos ba ito ni Colonel Noble o ano na. Ang tinatamaan lang ng mga snipers, marurunong itong Higaonon tribesmen, maghunting sila ng baboy damo, nakukuha nila. Kaya sniper lang, natatamaan, nadadali ang mga Marines, ang Army, walang galos, parang may utos na huwag niyong galamin ang Army. Marines lang ang tamaan niyo. Yun. Okay, to make the long story short, hindi nila nahuli si Colonel Noble sa kanyang tribal stronghold. Ang nangyari, si Colonel Noble ang bumaba, pumunta sa mga army camps. Una sa Bangkasi, Butuan City. Lumusob doon, walang nagawa yung mga army elements sa brigade headquarters sa Bangkasi. After that, lumusob na naman siya sa Cagayan de Oro. Kaya tumakbo yung general sa Cagayan de Oro sa Camp Evangelista. And the rest is history. Baka ito ang inaayawan ng ito yung ayaw mangyari ng administrasyon ngayon. Parang matulad sila kay Colonel Noble. Anyway, good luck sa ating law enforcement agencies paggawa ng kanilang tungkulin, arrest itong may warrant of arrest, go on. But si DG Bantag, yung mga supporters niya, darasal sa kanya, matago-tago ka, DG Bantag. Ayun, long live, mabuhay.